What's up mga kaisla, for today's video, bale eto, maglalagay na tayo ng filter media sa ating ginawang filter system. At dito sa ating mismo lalagyan na ng mga mechanical and biological filter. Bale etong ilalagay natin guys, no? Ito pala yung tinatawag na mga biological filter. At dito kumuha tayo sa bukid na gagamitin nating biological filter or yung stone na buga. Alam niyo yung buga guys, yung patay na bato, yung magaan. Pwede kasing gawing alternatibong filter yon at media or yung biological filter na pwedeng tirahan ng ating mga good bacteria. So ang good bacteria dyan sila titira guys, no? Yung good bacteria sila yung kumakain ng malalabong tubig sa ating aquarium or yung bacteria pag. So pag marami kayong good bacteria, mas malinaw yung aquarium nyo at mas safe sa isda, lalo na kung malalaki at mararami yung isda nyong aalagaan. So bali dito, luluglugan lang natin dito yung buga or yung stone na patay na. Meron din yung pangalan sa English guys, no? Medyo nalimutan lang natin kung ano yung pangalan niya. So ayan, alternative to na filter. Kasi napakamahal guys kung bibili kayo ng lava rock. So etong video na ito para sa mga kahabis natin na nagtitipid. So naglalagay lang tayo dito ng methylene green. So ayun, luluglugan lang natin dito, pero mas maganda guys, no? Kung hindi nyo ahawakan yung methylene green kasi chemicals din yan guys, no? Na pwedeng makasama sa atin. So ayun, di-disinfect muna natin yung mga stone. So ayun, naluglugan na natin lahat yung stone at na-brush natin ng ilang oras. Sisimulan nating lagay na lahat dito sa ating filter na ginawa. So yan, yung nandoon guys, no, na nauna nating nilagay, ayun yung mga lava rock. Nasa 200 plus or ganyan yung 1 kilo nyan. So isipin nyo kung ilang kilo yung ilalagay natin sa rep na to or yung lumang rep na yan, yung rep tab. At ayan, nagbawas tayo dito ng ilang piraso ng ating pinaka pangharang dito sa ating overflow system para mas malakas yung agos. Kasi ayun, napupuno masyado yung filter natin, no? Ay yung mismong aquarium. So nagbawas tayo dito ng ilang piraso. So ito pala yung shop natin ngayon. Okay naman siya, no? At sana lumago pa yung ating munting pet shop. So ayan, okay naman sila arwana dyan at mga Oscar fish. So dito nagpaplano tayong gumawa ng pipeline para sa mga nagwa-water change natin, no? Hindi sila mahirapan. So pero hindi rin yan natuloy kasi hose na lang yung ginamit natin at mas flexible pa. So bali eto, nagawa tayo dito ng ayun yung ginawa natin nung nakaraan. So alisin muna natin yung takip ng ating mismong rep tab or filter. So makikita nyo dyan yung buga guys, no? Pero kunin nyo yung maliliit. Babasagin din natin yung malalaking yan para mas maraming surface yung pwedeng tira ng good bacteria na kumakain sa bacteria fog. At yung bacteria fog, no, ay yung malabo sa tubig. At yung good bacteria siya yung kumakain sa waste ng or poops ng mga isda natin. Ayun yung nagiging ammonia. So pag nakain nila yung ammonia, mapupunta sa nitrates, tapos mapupunta siya sa nitrites. Yung toxic guys, no, yung nitrites na na-convert, ayun yung nakain nila yung ammonia, papunta siya sa non-toxic. Bale, toxic na ammonia, tapos nitrites na mas toxic, tapos mild na guys, no, yung tinatawag na nitrites. Yung pinagkaiba nila, yung nitrites at nitrates, yung yung mas matindi makapatay ng isda, at yung A sa spelling na nitrates and nitrites, ayun yung mild na lang. So dapat nyong malaman yun, yung pinagkaiba ng ammonia, nitrates and nitrites, kasi malaki yung epekto nun sa inyong pag-aalaga ng isda kung alam nyo yun. So ayun, para ma-explain lang natin ng
maayos kung bakit tayo naglalagay ng filter. Ayun. Ayan. So, mas maraming good bacteria, mas maraming waste yung makakain nila. Mas tatagal yung pagwa-water change natin. Kasi yung binabala ko dito, hindi tayo magpapalit ng tubig sa loob ng 1 buwan. Kasi paalis tayo guys, no? Magre-review center tayo. At ayun, balak natin 1 month silang hindi iwa-water change. Tapos, kasi ayun, bakit natin nilalagyan ng sobrang daming filter? Ayun, para kainin yung ammonia, ma-convert sa nitrites. Yung nitrites mapupunta sa nitrates. So yung mga good bacteria, hindi na nila kayang linisin yung mild toxic, yung nitrates na nasa huling system. So magkaiba kasi yun guys, no? At para kahit malaki yung filter system natin, hindi na kayang linisin yung nitrates. So ang panggamot, pangsipsip sa nitrates or panglinis para maalis siya sa tubig, ayun, water change. So pero may isa pang solution. Maglalagay kayo ng pothos plants or yung mga plants na sumisipsip ng mga toxic sa tubig. So ayun, kahit maganda yung yung filter system nyo, maraming good bacteria, nasisipsip yung ammonia at yung nitrates. Yung nitrates yung hindi kayang linisin. Naalis lang yung nitrates sa pagwa-water change or yung pagsipsip ng mga plants. So bale dito nagready tayo ng idadagdag nating alternatibong biological filter. Yung biological filter guys, no, ayun yung tinitirhan ng mga good bacteria. Yung mga stones, mga ceramics. Ayun, bale ayan, maluluglugan natin sila dito. So ano ba yung pinagkaiba ng mechanical filter at yung biological filter? So yung tinatawag na biological filter, ayan yung tinitirhan ng mga good bacteria tulad ng mga lava rock, lava ring, ayun yung mga ceramic or yung tinitirhan ng good bacteria. Yung mechanical filter, ayan yung mga sponge filter or yung parang foam or yung mga sponge filter. Ayan, ayun yung ayun yung mechanical. Yung biological, yung mga stones. So ayan yung biological filter natin. Tapos yung mechanical, ayun yung sumasala sa mga poops or yung mga dumi. Para mas madali nating ma-explain, yung biological ay yung mga bato na tinitirhan ng good bacteria. Yung mechanical ay yung panglinis natin or pangsala sa mga matitigas na dumi. So bali dito nagready tayo ng tiles, no? Nagbasag tayo ng maraming tiles. Gagawin natin silang biological filter. So ayan, ihahalo natin sila dito sa buga na patay na bato para maging din silang tirahan ng good bacteria natin. So mas maraming good bacteria, mas maraming kakain ng dumi ng ating mga isda na nagpo-produce ng mga toxics, no? Ayan, bali dito nilagay na natin dito yung mga tiles, no? Inisa-isa na natin yan. So yung kagandahan ng malaking filter, mas malinis yung tubig natin, mas quality, mas safety yung isda natin at hindi magkakasakit. Mas matagal din tayong magwa-water change. Kasi kung wala kayong filter, lalabo yung tubig, babaho yung tubig, magkakasakit yung mga isda nyo, which is ayaw naman natin mangyari sa ating mga isda. At nagsusubok pala tayo dito mag-breed, sana pala rin kasi 4 times na tayong nagbe-breed ng Oscar. Hindi pa rin sila nabubuhay dahil ayun, masyadong maliit yung filter din natin at aalis din tayo ng 6 months para hindi naman sila mapabayaan. So dito bumili din tayo ng Civilion, yung ginawa natin na nakaraan na pump. So yung pump, no, diyan yun mapupunta yung tubig. So yung overflow natin na ginawa, diyan siya nade-drain. Diyan siya bumabagsak. Pupunta siya sa ating mga biological filter at mechanical filter. Diyan siya nililinis at sinasala yung ating mga waste or dumi ng isda. Tapos yung makina, ihigop naman siya at ibabalik niya sa ating mismong aquarium. Bale, ayun, cycle lang siya, no guys, no? Yung dumi ng isda matatapon, mapupunta sa filter, at yung mga good bacteria na ating aalagaan dyan at pinaparami, sila yung sumisipsip ng dumi at sila yung kumakain.
At ayun, nagiging maganda yung system natin at malinaw yung tubig. So ayan, nalagay na natin dito yung mga tiles na ating pinagdurog-durog na alternatibo sa ating DIY filter system, no? At malaki yung natipid natin dito para sa mga nagtitipid pala to guys, no? Kasi ang pagbili ng lava ring at lava rock sobrang mahal, no? Per kilo nasa 200 plus. Isipin nyo kung ilang kilo lahat yan at pupunuin natin, di ba? At ayun, sa mga gustong mag-concrete pan or yung mga gamit na yung semento na paggawa ng aquarium, para sa inyo din tong video na to. So ayan yung mechanical filter natin, no, yung sponge. Ayan yung example ng mechanical. So ayan, at okay na yung ating system. Sana marami kayong natutunan. Please share and follow sa ating page para marami pa tayong matulungan na ating mga kahabi sa ating pag-aalaga. Happy fish keeping pala sa lahat. Thank you guys.